legal opinion ni Attorney Anthony Lodalbi Vista. Sabi niya, hindi pwedeng arestuhin si BP Sara kahit sinampahan siya ng grave threat case sa Regional Trial Court. So anong dahilan? Bakit hindi pwedeng arestuhin? Yan, may legal grounds. Ano ang dahilan? Bakit hindi pwedeng arestuhin si BP Sara? Yan po yung caption. BP Sara cannot be arrested. Kasi ako, medyo kinakabahan ako eh. Biruin mo yan, Vice President, i-issuehan ng warrant of arrest. Mamaya, dadalhin sa pulis, magmamagsyat. Hindi pwede yun. Parang sobra na yun. Breaking news mga kaibigan! Meron po tayong good news guys! Nagsalita na po ang isang international lawyer na si Attorney Vista. Maganda naman po talaga ang kanyang paliwanag, no? Tugmang-tugma po mga kaibigan dito po sa kinakaharap ngayon na problema ng ating Vice President Sara Duterte. Ay sabi nga guys, lalabas na daw yung warrant of arrest at aarestuhin na daw siya, no? Pero mga kaibigan, maganda ito guys dahil sabi po ng isang international lawyer, Sara cannot be arrested. Hindi daw siya pwedeng arestuhin mga kaibigan. Yes! Kasi may mga legal procedure. Okay, alamin po natin 'yan, no? Kasi po ayon po sa kanyang mga abogado, mga kaibigan, no? Meron kasi mga tinatawag na limited immunity. Unang-una sa lahat, binasa po natin guys at sinabi ko na sa inyo kanina, wala naman talagang immunity ang isang vice president, no? Ang nakakapag-enjoy lang talaga sa immunity ang president. Ang vice presidente po mga kaibigan, pwede po siyang maaresto while ongoing ang impeachment. Ganun 'yun. Oo, nasa nasa batas 'yan, no? Wala pong sinasabi guys na hindi siya pwedeng arestuhin. Pero meron po tayong tinatawag na limited immunity. Yan po ang nagbigay na po ng desisyon dyan, ang Supreme Court. Okay? Maganda po itong desisyon na ito mga kaibigan. Kasi nga, sabi nga ni General Macanas, aarestuhin ang Vice Presidente, kawawa naman, grabe naman kayo. Pangalawa, sa pinakamataas na posisyon po sa gobyerno ng Pilipinas, tapos aarestuhin. Di ba? Parang hindi naman niya tatama yun mga kaibigan, no? Ang tanong kasi dyan, ongoing pa kasi ang impeachment. Ang impeachment po, ganun din yung kaso niya dun eh. Meron ding grave threat. Meron ding rebellion. Merong yung sa confidential funds niya. And so on and so forth. Kasi kung di ako nagkakamali, 4 na article yan eh. So pareho lang. Yung kinaso nila doon sa Department of Justice, ganun din. Grave threat din yun kung hindi ako nagkakamali, no? At yung sinasabi nilang parang cited rebellion yata mga kaibigan, parang ganun, no? So ibig sabihin guys, pareho lang. So hindi ba pwedeng antayin muna natin yung impeachment? 'Di ba kasi pwede ba yun sabay? 'Di ba? Habang nag-impeachment huhulihin siya, ikukulong siya. Di nagsayang lang kayo ng pera. Magkano ang ginagastos sa impeachment araw-araw? Para daw 25 million pesos, di ba, partner? Para matibay ang kaso. Para matibay ang kaso. Kailangan mong gamihan para matibay. Para daw matibay. Kasi kung isa lang daw, hindi daw masisindak eh. So, ibig sabihin, dapat pala, kinulong na lang siya. Dapat pala, mga kaibigan, inaresto na lang siya. Impeach pa kayo. Magkano ang impeachment ginagastos dyan, di ba, partner? Nagsayang lang kayo ng pera. Nagsayang lang ng pera. Tulong niyo sa mga nasalanta ng bagyo. Oo. Di sumaya pa yung mga tao. Yes, tama si partner. Sumaya. Nabawasan pa yung mga problema nila. Yung paghihirap ng kalooban nila dahil sa araw-araw basa sila. Oo, di ba? May bagyo pa. Sus, Maria Josep. Alam nyo, dito lang ako nakakita sa gobyerno na matatanda na nagtatantrums pa. Nagtatantrums. Kaya nga mga kaibigan, no? May point po si partner, no? Kasi nga, ang daming problema sa bansa natin. Tapos, ang iniisip lang po nila guys, concern lang po sila sa impeachment. Hindi man lang nila pinagpaliban muna. Kasi, biruin nyo ilang araw po umuulan mga kaibigan. Siguro mga 2 linggo na siguro umuulan. Almost 2 weeks. Pero hindi po nila yon pinapansin. Mas binibigyan nilang pansin mga kaibigan ang impeachment. Kalma daw. Kalma.
O, kalma lang po si partner, huwag kayong mag-alala. So, mga kaibigan, ito po yung question dyan. Okay? Ang malaking tanong dyan, pwede ba yun? While impeachment, tapos meron din ditong kaso? Di ba? Ano? What if ilagay po natin sa worst case scenario, mga kaibigan. Sige, pagpalagay po natin, arestuhin nga siya, makukulong nga siya. Sige, sabihin natin ganun. Just for the sake of an argument, no? Anong mangyayari sa impeachment? Ano, ititigil na yung impeachment? Ano, parang wala na lang, parang ganun. O, wala nang impeachment, ha? Pasensya na kayo, tapos ng impeachment. Ganun lang. Pagkatapos yung gumastos ng limpak-limpak na salapi, umabot na po ng 300 million something na po ang nagasto sa impeachment, tapos ganun lang. I mean, hindi ko naman sinabi na ititigil na ng impeachment kasi binasa ko rin po, mga kaibigan, magkaiba naman talaga yan, no? Iba ang impeachment, iba din yung kaso dito sa labas. Kasi ang impeachment, mga kaibigan, hindi naman kasi siya criminal case, no? Ang impeachment po, kung hindi ako nagkakamali, guys, talagang political lang talaga yan. Pero pagdating po dito sa labas, yun talaga yung kaso. So, ang sa akin lang, ang point lang po natin dito, mga kaibigan, dahil nga masyado silang nakafocus dyan, imbis na i-focus nila yung mga sarili nila sa mga trabaho nila na dapat nilang gampanan para sa ating taong bayan, mas inuna pa nila itong impeachment na hinayupak na yan. Pati po si VP Sara ay pinagtalagang pinag-iinitan nila. Ngayon, ito na po, mga kaibigan. Ang una kasi nagsabi niyan, ang una pong naglabas niyan ay itong si Director. Oo. Siya dapat sisihin dyan eh. Kasi nagmamayabang na naman ito eh. Diba? Siya ang unang-unang nagsalita niyan. Oh, pero nung in-interview siya doon sa Davao, anong sinabi niya? Ay, wala akong alam dyan. Sabi niya gano'n. Wala akong sinabi na arestuhin siya or wala akong sinabi na arrested na si VP Sara. Pero ang unang-unang nagsalita niyan, siya naman. Si Director pa ang unang nagsalita niyan. Kahit i-review pa natin yung ano niya, yung dati niyang post, mamaya po ipakita ko sa inyo, ha. Sige, tignan natin. Diba? Tignan natin, mga kaibigan, kung ano pa talaga itong sinasabi niya. So, nagpapasalamat lang po tayo kay Attorney Vista. Okay, si Attorney Vista po ay isang international lawyer po, mga kaibigan. Mamaya, guys, may paliwanag dyan. Babasahin po natin. At syempre, guys, nag-consult din tayo sa online lawyer, no? Para po ma-connect natin lahat kung ano ba talagang gagawin dito sa, kumbaga, mga legal basis kasi yan eh. Hindi po tayo abogado po, mga kaibigan, kaya nagpa-consult na lang po tayo sa online lawyer para at least, mga kaibigan, mabigyan din natin ng paliwanag, no? Kung ano ba talagang nangyari dito. Kasi nalilito na yung mga taong bayan eh. May impeachment, tapos meron ding arrest warrant. Ano ba talaga? Ano ba talagang uunahin nyo? Ha? Ano ba talagang gusto ninyo? Dahil hindi po siya pwedeng arestuhin. Ipakita lang po natin, guys, itong post po sa isang Facebook page. Galing po ito sa isang international lawyer. Ang isang international lawyer, mga kaibigan, mayroon po siyang magandang balita hatid para sa ating lahat. Ito po ay magandang balita talaga ito, mga kaibigan. Sigurado ako, guys, matutuwa kayo dito. Okay? Sigurado na talagang pwede po nating sabihin, mga kaibigan, ang gaba di magsaba, no? Karma po. Yung mga nagsasabi na pwede siyang arestuhin, makakarma sila dito. Ha? Lalong-lalo na po si Director. Siya yung nagsabi niyan eh. Okay. Ang nakalagay po dito, kung babasahin po natin, mga kaibigan, criminal prosecution cannot proceed against Sara Duterte while she sits as VP. Okay, ulitin ko, ha. Ang criminal prosecution daw, mga kaibigan, cannot proceed against Sara Duterte habang nakaupo siya bilang Vice President. Galing po yan kay Attorney Anthony Luvalde A. Vista. Criminal lawyer po ito at saka international lawyer po ito, mga kaibigan. So kung babasahin natin dito, dapat nyo po itong malaman, ha, mga kaibigan, para po maintindihan po natin, guys, kung ano ba talagang dapat gawin dito. Kasi nga, ang pinapakalat nila ngayon ay pwede po talagang arestuhin si VP Sara anytime, no? Pwede siyang arestuhin, pwede siyang i-mugshot. Binuin nyo, Vice Presidente, i-mugshot nyo. Wag mo nalipong. Wag mo nalipong. Okay, basahin natin.
VP Sara cannot be arrested. A criminal information has been filed. Okay, naka-file na po ha. Ang criminal information has been filed. Ibig sabihin, dumulog na po sila mga kaibigan sa proper venue. Okay? Prosecutor of Department of Justice or DOJ through the National Prosecution Service have filed an information for grave threats against Vice President Sara Duterte before a Quezon City Court. Her lawyers responded with a motion to quash, arguing that the criminal case cannot presently proceed against an incumbent impeachable officer. So mga kaibigan, magandang balita po ito guys kasi nag-file na po a motion to quash. Ibig sabihin, ibasura na itong kaso na to kasi hindi naman talaga pwedeng sabi po dito sa isang lawyer, hindi naman talaga pwedeng kasuhan or arestuhin ang isang incumbent impeachable officer. Klaruhin natin ha. Incumbent, ibig sabihin nakaupo pa, no? Active pa siya bilang vice presidente. At isa siyang impeachable officer. Klaro yan ha. Hindi pwede. Okay, pangalawa. The issue is fundamental. Can an ordinary criminal court proceed against a sitting vice president who is impeachable constitutional officer? Question mark. Ibig sabihin, pwede bang gawin yun? Pwede bang gawin ng isang ordinary lang? Ha? Isang ordinary criminal court lang na pwede ba siyang arestuhin doon? Ang isang vice presidente na isa naman siyang impeachable constitutional officer? So, what's the Constitution says? Ano pong sinasabi ng Konstitusyon? Article 11. Basahin natin ha. Sige. Para po mabigyan din kayo ng idea guys. Punta po tayo sa Article 11, Section 2 of the 87 Constitution. Expressly includes the Vice President among the officers who may be removed through impeachment and conviction. Nako! Napakaklaro po guys. Malinaw na malinaw ng sinabi ng Article 11, Section 2 of the 87 Constitution. Ang pwede lang po, ito ha, klaruhin natin. Ang pwede lang pong gawin para matanggal ang isang impeachable officer, katulad po ng isang vice presidente, sa pamamagitan lamang ng impeachment at saka conviction. Ano ba yung conviction? Sa impeachment, kunwari, ma-convicted siya. Bibigyan siya ng perpetual disqualification at saka removal from the office. Napakaklaro po ng sinabi ng 87 Constitution. Pero anong ginagawa nitong mga unghang na to? Pa-file pa kayo ng grave threats. Di ba? Ayan meron pong Article 11 Section 2. Puntahan naman natin ang Article 11 Section 3. Okay, Section 3 naman tayo. Kanina Section 2 eh. Dati kong section yan Section 2. Hindi ko na-try maging Section 1. Na-try nyo na ba guys maging Section 1? Palagi akong Section 2, Section 3. Bakit hindi ako nagiging Section 1 dati? Anyway, puntahan na po natin ang Section 3. Gives the House the exclusive power to initiate impeachment and the Senate the sole power to try and decide impeachment cases. Napakaganda pong paliwanag ni Attorney Vista mga kaibigan patungkol po dito sa Article 11 Section 3 na ang pwede lang po ang may sole power para tanggalin po ang isang impeachable officer. Walang iba po, ang Senado lang ang pinakahuling the last resort para mag-decide guys na pwede ba siyang i-impeach. Ibig sabihin, Senado lang po pwede. Kasi siya yung pinakahuli. Ang Senate ang pinakahuli na magdidesisyon po kung pwede na ba siyang i-impeach or hindi. So saan nakalagay dito or saan nakasulat dito mga kaibigan na pwede siyang arestuhin or pwede siyang i-trial sa isang ordinary criminal court? Walang nakasulat. Galing po ito sa Constitutional 87 Constitution Hindi po ito Marites. Okay? The Constitution thus provides a special constitutional process for dealing with impeachable officers while they remain in office. Ibig sabihin mga kaibigan, wala po talagang pakialam ang nasa labas.
Hindi siya pwedeng hulihin ng pulis, hindi siya pwedeng hulihin ng NBI, hindi din siya pwedeng hulihin kung sino mang mga hinayupak na yan or kung sino may mga Poncio Pilato na yan. Dahil ang bukod tangi lang po na may power para hulihin or i-convict ang isang impeachable officer katulad po ni VP Sara ay walang iba kung hindi ang Senate. Kaya nga anong sinabi ng Supreme Court? Pinaubayan na ng Supreme Court ng Senado, bahala na kayo dyan magdesisyon kay Vice President Sara Duterte. Ang point lang dito guys, dapat hindi na nila pinapalabas yung huhulihin siya, aarestuhin siya, may warrant of arrest na daw siya. Diba? Dapat hindi na nila ginawa yun. Diba? Hayaan na lang natin ang impeachment. Kasi magkano ang ginastos natin dyan? Yan po ang pinopoint out dito ni Attorney Vista, mga kaibigan. Yan o, the Supreme Court, ito, makinig kayo dito guys, magandang balita po ito mga kaibigan. The Supreme Court has already spoken. Oh, ayan na, nagsalita na ang Supreme Court. Basahin po natin ha. The most directly relevant authority today is Duterte House of Representatives, Duterte versus House of Representatives, GR number 278353, July 25, 2025. Sara Duterte's own case. Di ba? Tama, meron pa siyang own case. Kaya nga ginawa dyan, unconstitutional. Oh. Nagsalita na po ang Supreme Court. The Supreme Court expressly reorganized limited procedural immunity for impeachable public officers. It explained that impeachable officers enjoy a degree of immunity while in office. Ulitin ko ha, para po sa inyong lahat guys. Ang sinabi po ng Supreme Court, nagsalita na sila. Meron pong tinatawag na limited procedural immunity for impeachable public officers. Ibig sabihin, pwede niyang ma-enjoy ang kanyang immunity. Ayan o. While in office. Katulad po ni VP Sara. Isa siyang impeachable officer. So, meron siyang limited. Okay, limited lang. Pero, immunity pa rin yun. Hindi katulad ng presidente ay talagang meron siyang unlimited immunity. Oo. Pero dito sa vice presidente, meron pa rin. Limited lang. Okay? So, klaro yan. Ibig sabihin po din meron pala siyang immunity. Yes. Pero, limited. Okay? Kasi nga, nakaupo pa siya. Incumbent siya, mga kaibigan eh. Meron siyang mandato eh. Lalo na po si VP Sara, 32 million po ang bumoto sa kanya. Tapos huhulihin nyo lang? Aarestuhin nyo lang? Ano, pupusasan siya ng mga polis? Ano, ikukulong siya sa Quezon City, payatas, katulad nung ginawa nila kay Marcoleta, kay Mike Defensor, kay Jigo Estrada. Ikukulong siya doon, vice presidente siya. Imamagshot siya? Hindi pwede yun. Bakit po hindi pwede? Kasi po mga kaibigan, meron po siyang mandato guys. 32 million po ang bumoto sa kanya. Diyos ko po. Di ba? Ang dapat lang po na may karapatan po mga kaibigan na magtanggal sa kanya ay walang iba, ang impeachment lang po mga kaibigan.